Ito po, magandang balita at kailangan na naman talaga ito, napapanahon. Kaugnay po ng epekto ng mataas na presyo ng oil product, mataas na bilihin dahil ng crisis sa Middle East. Si Senator Rapi Tulfo na siyang chairman po ng Committee on Labor, kung di ako nagkakamali. Ano ha? Okay? At may kaugnayan sa mga ating mga kababayan ay siya po ay nananawagan at kanyang hinihiling at sinasabi sa gobyerno na dapat pantay at ang tinatawag na sistematiko, yan ang Tagalog, sa pagpapatupad o implementation ng tupad, pasada. Ayan, tulong pasada, tupad. Ayan, alam niyo ang tupad, kung di ako kakamali, tama, Department of Labor and Employment po. Okay? Kanusunod dyan po na nangyayari dyan crisis sa Middle East. Ang Department of Labor and Employment ay nagtalaga po ng, laki pala nito, 1.2 billion pesos pondo para ho sa programang itong tupad bilang tugon sa pagkabuhayan para ho sa mga nangangailangan ng mga magagawa kasama na ho yung mula sa transport sector at iba pa. Kaya gusto ho ni Senador Rapi Tulfo na ito ay maayos na maipamigay, makarating bilang chairman nga po ng Committee on Labor and Employment at saka Committee on Public Services. Okay? Kanya hong hinihiling ito sa Department of Labor, mismo kay sino ba nakausap niya? OIC Benedicto Ernesto Bitinho Jr. Siya pala yung OIC. Nasaan si Secretary Lagesma? Baka busy lang. Sabi po ni Senador Rapi Tulfo, dapat po may maliwanag na guidelines para yun sa tamang qualification, tiyaking makarating sa mga kinaukulan ang tulong ng ating pamahalaan. Yung tupad, malaking bagay po yan. Mula sa lahat ng sektor na nangangailangan hanggang sa barangay level. Ayan. Mabutit nakita po ito ng Senador. Gusto ko kasi ni Senador na yung 1.2 billion, although sa dami na nangangailangan, baka maliit pa rin. Ang mahalaga, makarating ng tama sa tamang kinaukulan at nangangailangan. So itong paniniyak na ito ay magaling at tama. Kasi bilang chairman ng Committee on Labor and Employment, hindi nila pwedeng ibaliwala ito. Katunayan, dapat nilang sundin. Dahil kasi talagang nakatutok dito ang opisina ni Senador Tulfo at ang kanyang komite sa programang ito. Ito po ay hindi bago. Actually, matagal ng programa ito. Pero dahil nga po mayroong crisis ngayon sa mataas na bayarin dahil ng fuel increase, ay kailangan maramdaman ang totoo. So hindi lang po actually, sabi nga ni Senador, hindi lang Department of Labor, pati ang Department of Transportation tungkol naman sa tulong sa pasada, sa mga public transport, lahat-lahat na. Okay? Yung mga kinaukulan na nakatutok dito, alam naman natin marami, yung mga ayu-ayudang yan. Hindi lang tupad, nandiyan yung mga programa ng DSWD, nabanggit ko nga Department of Transportation, so dapat ay palawakin ito. Especially sa mga malaking syudad na marami hong mga nangangailangan hanggang sa barangay kung aabot ang mga pondo. So maganda po ito. Yung 4-piece program ng DSWD, yung transport subsidy or tulong sa mga driver, sa mga manggagawa, lahat ng sektor dapat maging maayos daw po ang coordination. Ayan. Sa tingin ko po, ito ay huwag niyong isiping batikos ito ni Senator Tulfo. Ito ay paalaala lang para po tiyakin, masiguro na may tamang sistema at makarating sa kinaukulan ang tulong ng pamahalaan. Total may pera. So yung sistema lang ang dapat ayusin. Para maiwasan na rin yung laging mayroong nagrereklamong hindi nakarating sa kanila. Mukhang napolitika pa yung iba. At yung iba naman ho'y talagang hindi pinansin. Hindi pwede yun. Kasi pag yan po ay ginawa nitong mga ahensya ng pamahalaan na nabanggit ko, hindi kayo palalampasin ng Committee on Labor at Committee ni Senador Rapi Tulfo. Dahil kasi nakatutok talaga siya. Alam naman yung identity ng mga Tulfo, lalo na ho si Senador Rapi, talagang pro-poor, pro-masa yan. Kaya nga siya naging senador. Dahil yung mamamayang Pilipinong paulit-ulit ang mga problema, laganap sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, yan ang naglagay sa kanya. At kanya naman kung pinangangatawanan until now, na kung ano yung Rapi Tulfo noong araw pa, nasa radyo at telebisyon, siya ay senador ngayon, ganun pa rin ang kanyang malasakit. Kaya ho, tama-tama nga yung mga komite na kanyang hawak ngayon dyan sa Senado. Nakapokus
sa tunay na kalagayan ng nangangailangan ng mga maliliit na sektor na hindi pwedeng pabayaan dahil nandyan po ang senador na magtatanggol at magtatanggol sa kanya. So, yun namang mga department secretary, taga-executive department, ay gawin nyo ang trabaho nyo para ho walang problema. Makakatulong ng direkta sa tao, hindi pa kayo pwedeng balikan masilip ng Senado. Mahalaga po yun. Kasi laging merong authority sa lahat ng oras ang mga senador, lalo na ho ang mga komite na silipin ang implementation ng mga program, implementation ng mga project, implementation ng mga tupad o ayuda o anumang perang involved ay mamamayang Pilipino na galing sa kanila, ibabalik sa kanila sa ganitong klase ng panahon. Hindi naman po ito araw-araw eh. Although yung mga programa ngayon nandiyan na, kailangan lang mag-improve. Kailangan lalo pang maging maayos ang sistema. Pabor na pabor ako dyan 1,000%. Kasi kahit dito sa aking mga channel, may mga nagreklamo at nagsusumbong din sa akin na talagang hindi daw nakakarating sa kanila yung iba. Sana naman po ay mabago na yan. Kung ano man yung programa para sa lahat. Kung yung mga gunita, hindi lang si Senador Tulfo ang may gustong lahat bigyan kung kinakailangan. Pati si Pangulong Marcos, paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo, lahat kailangan tulungan hanggat kaya. Walang politika, walang pilian, walang palakasan, lahat na nangangailangan. At yun ang ginagawa ng Executive Department. Lalo na ang DSWD siya ang nakapront talaga sa maraming mga lingkod bayan, ayuda at kung ano-ano. May kalamidad, may crisis o wala, nandyan ang purpose, nandyan ang pagtulong sa lehitimo na kailangan. Pero yung tungkol sa transportation, tungkol sa mga manggagawa na unang tinamaan ng crisis, ng mahirap at mahal na fuel, ay nandyan naman ho yung tupad program ng DOLE at saka nga po ayuda ng Department of Transportation. Ayan, salamat Senador dahil tinututukan mo ito at alam ko naman na nandiyan ka at patuloy na yung mga masang Pilipino. Ayan ho yung galaw ni Senador eh. Hindi siya masyadong nakikialam sa maraming mga away-away politika. Ang kanya trabaho lang. Kaya nga kung niyo mapapansin kahit ayaw niya sa national position, lalo na yung presidente, laging nakakasama siya sa mga survey, nakakasama sa usapan na siya yung pwede, karapat-dapat. Kasi nga, yung kanyang dating, pro para sa masa, para sa totoong mga Pilipinong nangangailangan ng kalinga. Wala sa kanyang Duterte o Marcos o kung ano man ang kanya, lahat ay Pilipino, lahat dapat ayusin. Kaya nga, laging mataas yung, laging nandun siya sa mga usapan na pwede siyang maging kandidatong Pangulo. Pero alam ko ayaw niya. Ang alam ko ay gusto lang niya manatiling senador. Sa 2028 gusto niya uli na manatili siyang senador. Ibig sabihin, re-electionist kasi siya sa 2028. Hindi ho for 2028 presidential election ang galaw ng senador na ito, Senador Rapi Tulfo. Maniwala kayo. Minsan-minsan ho'y nakakausap din namin yan. Ang gusto talaga niya ay direkta kung ano yung kailangan ng tao. Noon, ngayon, at palagay ko tuloy-tuloy yan. Salamat po.